Pero bago tayo magsimula sa ating aralin ngayon, tayo muna'y magkaroon ng panimulang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong bagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabago dahil sa pandemyang aming kinahaharap. Gabayan mo kaming mga mag-aaral sa aming pag-aaral upang magkaroon kami ng bukas na kaisipan sa lahat ng aralin at lubusang maunawaan namin ang mga tinuturo sa amin. Gabayan nyo din ang aming mga guro na aming inspirasyon na walang sawang sinisikap gawin ang lahat ng paraan upang kami ay matuto sa kabila ng pagsubok na dulot ng pandemya. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lang namin itinataas ang lahat ng ito. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, papuri at pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sa inyong mga bata, nagagalak ako na makita kayo sa araw na ito. Ako si Ginang Bernadette Fahutag Contreras ng Paaralang Elementarya ng Buhay na Sapa ang magsisilbing guro niyo sa Pilipino, Antas 4. Handa na ba kayong matuto mga bata? Tara na! Simulan na natin! Ang paksang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa paggamit ng pang-abay na naglalarawan sa kilos. At inaasahang pagkatapos ng araling ito ay natutukoy ninyo ang mga pang-abay na naglalarawan sa kilos. Nagagamit ang mga pang-abay na naglalarawan sa kilos at napapahalagahan ang pang-abay na naglalarawan ng kilos. Pero bago muna natin simulan ang ating aralin sa araw na ito, tayo muna'y magbalik tanaw sa ating pinag-aralan kahapon. Ano nga ang pinag-aralan natin mga bata kahapon? Mahusay! Tama ang iyong sagot. Ang pinag-aralan natin kahapon ay tungkol sa pang-abay. Ano nga mga bata ang pang-abay? Magaling! Ang pang-abay ay salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Panuto, tukuyin kung ang salitang may salangguhit ay pang-abay na naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Unang bilang, mabilis na kumilos ang bata. Ikalawang bilang, mahigpit na niyakap ni Ana ang kapatid niya. Ikatlong bilang, tunay na mahinhin ang dalagang Pilipina. Ikaapat na bilang, ang bantay sa kulungan ay labis na mahigpit. Ikalimang bilang, ang babae ay sobrang mahilig sumayaw. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Sa unang bilang, pandiwa. Ikalawang bilang, pandiwa. Ikatlong bilang, pang-uri. Ikaapat na bilang, pang-uri. At ikalimang bilang, pang-abay. Kung ang nakuha mo ay 5 tamang sagot, binabati kita. Mahusay ka. Mga bata, tingnan niyo nga ang larawan at huwag inyong napapansin. Magaling! Si Manny Villar ay matiyagang nagbibigay ng pagkain sa mga bata. Ano pa ang inyong sagot? Mahusay! Ang mga bata ay masayang tinatanggap ang pagkain binigay ni Manny Villar. Ngayon mga bata, ano ang katangiang ipinakita ni Manny Villar sa larawan? Mahusay! Siya isang taong matulungin. Sa panahon ng pandemic, kailangan nating magtulong-tulong upang matulungan natin ang mga kababayan nating nagugutom at wala nang makain. Pero bago natin simulan ang ating kwento, alamin muna natin ang kahulugan ng mga salitang maaaring makatulong sa inyo para malubos na maunawaan ang kwentong ating babasahin. Hanapin sa hanay B ang kahulugan ng mga salitang nasa hanay A. At ito ang mga salitang nasa hanay A. Unang bilang, krisis.
Ikalawang bilang, suliranin. Ikatlong bilang, lockdown. Ikaapat na bilang, naantig. Ikalimang bilang, pabrika. At ito naman ang mga salitang nasa hanay B. Letter A, naawa. Letter B, problema, pagsubok. Letter C, pagawaan. Letter D, kahirapan, kakapusan. At letter E, sarado, bawal lumabas. At ito ang mga sagot sa ating talasalitaan. Unang bilang, krisis, kahirapan, kakulangan. Ikalawang bilang, suliranin, problema, pagsubok. Ikatlong bilang, lockdown, sarado, bawal lumabas. Ikaapat na bilang, naantig, naawa. Ikalimang bilang, pabrika, pagawaan. Mga bata, alam kong sabik na kayong marinig ang ating kwento. Pero bago muna yun, ano-ano nga ang mga pamantayan habang nakikinig sa kwento? Tama, umupo ng maayos. Ano pa? Mahusay, tumahimik. Sige nga, sino pang nakakalam ng iba pa nating pamantayan? Magaling! Itala ang mahalagang detalyeng maririnig sa kwento. At ano mga bata yung panghuli? Tama! Unawain ang napakinggang kwento. Ang batang matulungin na si Daniel. Si Daniel ay nagmula sa mahirap na pamilya. Mapalad siya dahil sa kabila ng krisis ng COVID-19 ay hindi nawala ng hanap buhay ang kanyang mga magulang. Samantalang ang kanyang kaibigang si Jeremiah ay may kinakaharap na suliranin. Nawalan kasi ng trabaho ang kanyang mga magulang. Nagsara ang pabrikang pinagtatrabahuhan ng kanyang ina at ang tatay naman niya ay hindi makapasada ng tricycle dahil lockdown. Kaya naman, minabuti niyang ibahagi ang kanilang kalagayan sa kaibigang si Daniel sa pamamagitan ng chat upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Matiyagan niyang ikinawento ang kanilang sitwasyon. Nabanggit din niya sa kaibigan na hindi na rin sila nakakakain ng almusal. Minsan namay nakakakain lang sila ng tanghalian at hapunan kung may nagbibigay sa kanila. Naantig ang kalooban ni Daniel sa kalagayan ng kaibigan, kaya nangako itong gagawa ng paraan para sila ay matulungan. Mahinahong ipinaalam ni Daniel sa kanyang mga magulang ang sitwasyon ng kaibigan. Humingi din siya ng tulong sa mga ito at kaagad namang sinang-ayunan. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang mga magulang dahil sa pagpayag ng mga ito na tulungan ang kaibigan. Kinabukasan, kusang loob nilang tinulungan ang mag-anak ni Jeremiah. Binigyan nila ang pamilya ng bigas, groceries, gulay at karne. Dahan-dahang pumatak ang luha sa mukha ni Jeremiah, luha ng kaligayahan at pasasalamat. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi nasusukat sa laki o halaga na iyong maibibigay, kundi sa malinis na intensyon sa pagkakaloob ng tulong at ang di paghahangad ng anumang kapalit. Ngayon mga bata, tingnan ko nga kung naunawaan ninyo ang kwento. Ano ang pamagat ng kwentong ating binasa? Tama, ang pamagat ng kwentong ating binasa ay ang batang matulungin na si Daniel. Sino naman ang magkaibigan sa kwento? Mahusay, ang magkaibigan sa kwento ay si Jeremiah at si Daniel. Ano naman ang problema ni Jeremiah sa kwento? Tama, hindi na sila kumakain ng almusal. Ano pang ibang sagot? Mahusay, minsan na rin ay hindi na sila nakakakain.
Anong katangian ang ipinakita ni Daniel sa kwento? Magaling. Si Daniel ay isang batang matulungin. Kung ikaw si Daniel, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Bakit? Mahusay. Opo, kasi ang pagiging matulungin ay isang magandang gawain. Anong magandang aral ang natutunan ninyo sa kwento? Magaling. Ang pagiging matulungin, lalo na sa mga nangangailangan. Sino pang may ibang sagot? Mahusay. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi nasusukat sa laki o halaga ng iyong maibibigay, kundi ang hangaring magbigay ng hindi naghahangad ng anumang kapalit. Mga bata, pag-aralan natin ang mga pangungusap hango sa kwentong ating binasa. Unang bilang, buong pusong tinulungan ng pamilya ni Daniel ang pamilya ni Jeremiah. Saan kaya dito mga bata ang pandiwa o salitang kilos? Tama, ang salitang kilos o pandiwa ay ang salitang tinulungan. Ano naman mga bata ang pang-abay na naglalarawan sa kilos? Mahusay. Buong puso ang tamang sagot. Okay mga bata, tingnan natin ang ikalawang bilang. Mahigpit na niyakap ni Daniel ang kanyang mga magulang dahil sa pagtulong sa pamilya ni Jeremiah. Sige nga mga bata, ano ulit ang pandiwa o salitang kilos sa pangungusap na ito? Tama, ang salitang kilos ay ang salitang niyakap. Ano naman ang salitang naglalarawan sa kilos o sa pandiwang niyakap? Mahusay, ang salitang mahigpit. Ang salitang mahigpit ay pang-abay na naglalarawan sa kilos. Atin ulit sabay-sabay basahin ang pangungusap sa bilang 3. Dahan-dahang pumatak ang luha ni Jeremiah dahil may mga tao palang handang tumulong sa kanila. Okay mga bata, saan nga ulit dito ang salitang kilos o pandiwa? Tama, pumatak. Ano naman ang pang-abay na naglalarawan sa kilos o salitang naglalarawan sa kilos na pumatak? Mahusay, ang salitang dahan-dahan. Tingnan nga natin ang ika-4 na bilang. Mahinahong ipinaalam ni Daniel sa mga magulang ang sitwasyon ng kaibigan. Ano nga ulit ang pandiwa sa pangungusap na ito mga bata? Tama, ang salitang ipinaalam. Ano naman kaya ang salitang naglalarawan sa kilos? Mahusay, ang salitang mahinahon. Ito rin ay halimbawa ng pang-abay na naglalarawan sa kilos. Para sa ika-5 bilang, matiyagang ikinuwento ni Jeremiah kay Daniel ang kanilang sitwasyon. Mga bata, ano ang salitang kilos sa pangungusap? Tama, ang salitang kilos sa pandiwa ay ang salitang ikinuwento. Ano naman ang pang-abay na naglalarawan sa kilos o salitang naglalarawan sa salitang ikinuwento? Tama, ang sagot ay matiyaga. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 3, narito naman ang inyong gagawin. Bilugan ang mga salitang naglalarawan ng kilos. Number 1. Si Nico ay mahimbing na natutulog sa kanilang lapag maghapon. Ikalawang bilang, dahan-dahang binuksan ni Ann ang kahong ibinigay sa kanya ng kaibigan niya nung Pasko. Ikatlong bilang, ang nakakabata kong kapatid ay malambing na nanghihingi ng bagong sapatos kay nanay. Ika-4, mahinahon niyang hinarap ang lalaking galit na sumugod sa opisina nila para magreklamo. Ika-5 bilang,
Sumigaw ako ng malakas dahil pinupulikat ang aking mga paa habang naliligo sa dagat. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para masagutan ang mga ito. Kung ito ang iyong sagot, tama ka. Unang bilang, mahimbing. Ikalawang bilang, dahan-dahan. Ikatlong bilang, malambing. Ikaapat na bilang, mahinahon. Ikalimang bilang, malakas. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 4, pag-aralan ang mga larawan. Mag-isip ng mga pangusap na angkop dito. Gamitin ang pang-abay na naglalarawan sa kilos. Mga bata, ito ang unang larawan. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para makagawa kayo ng pangungusap. Maaari ang sagot mo ay, maingat na binuhat ng pulis ang matanda. At ito naman ang ikalawang larawan.
Kung ang sagot mo ay mabilis na kinain ni Squidward ang hamburger, tama ka. At ito naman ang ikatlong larawan. Kung ang sagot mo ay masayang naglalaro ang mga bata, mahusay ka. At ito naman ang ikaapat na larawan. Maaari ang sagot mo ay mabagal na namamlansya si Iron Man. At ito naman ang ikalimang larawan. Kung ang sagot mo ay magaling kumimbot si Ginoong Puti habang naglilinis ng bahay, tama ka. Para naman sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 5, tayo naman ay maglalaro. Ang larong ito ay pinamagatan nating Mojo Legends. Kailangan lamang ang talas na inyong isipan at galing sa pagsuri ng pangusap kung ito ay may pang-abay na naglalarawan ng kilos. At narito ang panuto. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! First blood! You have slain an enemy! Killing spree! Mega kill! Ang pangusap ay may salitang naglalarawan sa kilos at mali kung wala. At
Narito ang unang pangungusap. Matapang na nilabanan ni Goshen si Alpha. Tama ba ito o mali? Kung ang sagot mo ay tama, mahusay ka. Narito naman ang ikalawang bilang. Bukal sa loob na tinanggap ni Goshen ang pagkatalo niya sa laban nila ni Khofra. Tama ba ito o mali? Kung ang sagot mo ay tama, mahusay ka. Para naman sa ikatlong bilang, matapang si Mia sa larong Mobile Legends. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay mali, mahusay ka. Para naman sa ikaapat na bilang, buong lakas na binomba ni Layla si Paquito para mamatay ito. Tama ba ito o mali? Kung ang sagot mo ay tama, mahusay ka. Para naman sa ikalimang bilang, mahusay na sinipa ni Cho si Lancelot kaya napatumba niya ito. Tama ba ito o mali? Kung ang sagot mo ay tama, mahusay ka. Para naman sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 6, papamagatan natin itong sulat mo, babasahin ko. Sumulat ng talatang nagsasalaysay ng iyong karanasan ngayong pandemic. Gamitin ang mga salitang naglalarawan ng kilos. At ito naman ang rubrics sa pagsulat ng talata. Para sa 5 puntos, malinis at maayos ang pagkakasulat ng talata. 4 na puntos, malinis ang pagkakasulat ng talata. 3 puntos, malinis kung hindi lahat ay maayos ang pagkakasulat ng talata. 2 puntos, may kahirapang unawain ang pagkakasulat ng talata. At 1 punto, mahirap basahin dahil hindi malinis at maayos ang pagkakasulat ng talata. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para masagutan ang gawaing ito.
mabasa ko ang inyong mga ginawang talata. Isabay ito sa pagsusumiti ng worksheet sa darating na Biyernes. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 7, basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Sagutin ito gamit ang pang-abay na naglalarawan sa kilos. Unang bilang, dahil sa pandemic ay nawala ng trabaho ang kapitbahay ninyo. Narinig mong umiiyak ang anak nitong 3 taong gulang dahil gutom at walang makain. Ano ang dapat mong gawin? Okay, sige nga. Sino ang may sagot? Tama. Buong puso ko pong bibigyan ng pagkain ang batang umiiyak. Magaling, at nagamit mo ang pang-abay na naglalarawan sa kilos. Para sa ikalawang bilang, nakita mo ang isang lalaking maraming daladalang gamit. Ano ang gagawin mo? O, sino nang may sagot? Mahusay. Mabilis ko pong tutulungan ang lalaking maraming daladalang gamit. Magaling naman at nagamit mo din ang pang-abay na naglalarawan sa kilos. Para sa ikatlong bilang, binigyan ka ng regalo ng ninang mo. Tumawag siya sa iyo na babasagin ang laman nito. Ano ang gagawin mo upang hindi mabasag ang regalong bigay niya sa iyo? Okay, sino nang may sagot? Wow, ang galing mo! Tama ang iyong sagot. Maingat ko pong bubuksan ang regalong bigay ng ninang ko para hindi mabasag ang laman nito. Para naman sa ika-4 na bilang, dumaan sa inyong bahay si Konsehal Kwasay para magbigay ng relief goods. Nagkataong ikaw ang naatasan ng nanay na tumanggap nito dahil nagluluto siya. Ano ang gagawin mo? Tingnan ko nga kung sino ang may sagot. Magaling! Tama ang iyong sagot. Malugod ko pong tatanggapin ang mga relief goods na dala-dala ni Konsehal Kwasay para sa amin. Para naman sa ika-5 bilang, pagod ang nanay galing sa trabaho, kaya pagdating niya sa bahay, pumasok agad siya sa kwarto at nagpahinga. Nagkataon namang nasa kwarto ang module na sasagutan mo. Ano ang gagawin mo para hindi maabala siya sa kanyang pamamahinga? Sige nga, sino na ang may sagot? Mahusay! Tama ang iyong sagot. Natutuwa ako at nagagamit mo na sa pangusap ang pang-abay na naglalarawan sa kilos. Dahan-dahan po akong papasok sa kwarto para hindi magising at maabala si nanay sa kanyang pamamahinga. Para sa inyong huling gawain, pag-aralan ang mga larawan, mag-isip ng angkop na pangusap tungkol dito, gamitin ang pang-abay na naglalarawan sa kilos. At bibigyan ko naman kayo ng 5 minuto para sagutin ang mga ito.
Naririto ang maaari ninyong sagot. Number 1, mahusay na nagtuturo ang guro sa mga bata. Number 2, masayang naglalaro ang mga bata ng luksong tinik. Number 3, mahinahong nagpapaliwanag ang ama sa kaniyang anak. Number 4, ang mga magulang ay matiyagang naglilinis ng mga upuan. Number 5, maingat na inaalalayan ng dalawang bata ang lolo. Para sa inyong karagdagang gawain, guguhit kayo ng 5 sitwasyong inyong naobserbahan naranasan ngayong pandemic. Pagkatapos, sumulat ng pangungusap gamit ang pang-abay na naglalarawan sa kilos. Upang mas mapaigting pa ang pagkatuto, kuhanin ang inyong portfolio at itala ang inyong mga natutuhan sa araw na ito. Isa na namang makabulang aralin ang natutunan natin sa araw na ito. Paalam mga bata, ako si Teacher Bing ang nagsasabing, ang batang masikap, nakakamit ang pangarap.